mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Katulad nito, mga kababayan, na sinabi niya. Sinabi niya, mga kababayan, na ang pagiging president daw ay hindi daw yan kayang linisin ang Pilipinas sa 6 na taon lang. Kailangan daw ng 30 years. So sa madaling salita, mga kababayan, may balak nga pala si Sarang magdeklara ng martial law. 'Di ba? Kasi dito sa interview ni Banat Bay, mga kababayan, hindi daw kaya na baguhin at linisin ni Sara ang Pilipinas sa 6 na taon lang daw, kulang. Yun ang sabi niya, kulang daw ang 6 na taon. So, kailangan daw niya, mga kababayan, ng 30 years bago malinis. 'Di ba? Di na pwedeng tumakbo ng pagka-vice presidente ang naging presidente ayon sa batas. Hindi po. Pwede po siyang mag-vice president. Huwag lang po siyang mag-president. No? Kung sakaling tatakbo si PBBM, huwag lang siyang mag-president, pero pwede siyang mag-vice president. Wala po sa batas yan, yung sinasabi nyo. Pagka-presidente lang po ang hindi pwede. Pero pag vice president, pwede po. So ngayon, mga kababayan, ito po yung sabi ni Sara na hindi daw kaya ng 6 years lang, no, para linisin ang Pilipinas. Sabi niya, hindi daw niya kaya. Pakinggan natin ha, mga kababayan. In terms of yung problema na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin? Kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Nako! So, ibig sabihin, mga kababayan, bakit tatakbo ka pang presidente? 6 years lang naman yung termino ng bawat president. So kung hindi kayang linisin, ayusin ang Pilipinas kasi kulang, bakit tatakbo ka pa? Ngayon pa lang, mga kababayan, huwag nyo na iboto. 'Di ba? Kita nyo, lumabas sa bunganga niya. So anong gusto niyang mangyari? Tatakbo siya dyan para magdagdag pasahurin, pagdagdag palamunin? 'Di ba? Kung yun pa nga lang, in-interview, alam niyo, sa totoo lang, kayo dapat dyan sa SMNI at mga badateros, dapat nag-rehearsal kayo bago nyo i-interview kay Sara yan. Kasi mangyayari kasi dyan, mga kababayan, parang wala siyang kwenta pa rin. Ngayon nga, na vice president siya, wala siyang kwenta eh. Kung ang 6 years pala ay hindi kaya para baguhin at paunlarin ang Pilipinas kung siya ang maging presidente, so bakit tatakbo pa siya? Kulang daw ang 6 years kasi magnakaw pa siya, sabi ni Ma'am Imikay. Di ba? Biruin niyo, mga kababayan, pakinggan ninyong mabuti ha. Bakit tatakbo pa siya? Ito in terms of yung problema na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin? Kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Di ba? Minimum of 30 years. 30 years? Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Ano daw? Kulang ang 6 years. Kailangan 30 years. Siguro kung wala daw tulugan, tuloy-tuloy ang pagserbisyo, kayang-kaya ang 25 years. So, Sara, tandaan mo yan. 6 years lang ang bawat termino ng presidente. Hindi ka po pwedeng aabot ng 30 years. Maliban na lang kung magdeklara ka ng martial law or baguhin mo ang konstitusyon. 'Di ba? Biruin nyo yan, mga kababayan. So kung ganyan pa lang ang kanyang reaksyon, no, ang kanyang statement, so ibig sabihin, bakit tatakbo ka pang presidente kung hindi mo naman mga DDS ha, isipin ninyo ha, ngayon ninyo sabihing matalino si Sara. Ngayon nyo sasabihin matalino si Sara. Kung kulang ang 6 years, bakit tatakbo ka pa? Hindi naman po pwedeng gawin nating 30 years ang termino mo. Kasi bakit? Maliban na lang kung magdeklara ka ng martial law or baguhin mo ang konstitusyon para manatili ka sa posisyon. Alam mo naman na ang pagiging presidente, 6 na taon lang talaga, ang tagal niyan. Pagtapos ng 6 na taon, bababa ka na. Kung ganun ang sabi mo, hindi kaya ang 6 na taon para linisin ang Pilipinas, para ayusin ang ekonomiya, so ba't tatakbo ka pa?
Diba? Spy, mega love shoutout po. Kasi ang 6 years, ano daw, sabi ni Ma'am Amy Kai, kasi ang 6 years, kailangan niyang magnakaw kasi may bayaran pa siyang lawyer ng tatay niya sa dahig para sa lawyer's fee. Di niya kasi kaya ang 6 years niya as a BP. Wala ngang nagawa. Nagawa niya daming nakaw. Ito na nga, mga kababayan. Ito na ang problema ngayon. Kung kulang ang 6 years para ayusin ang Pilipinas, so bakit ka tatakbo? Diga, bakit tatakbo ka pa? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Diyos ko po. Aray mo. Biruin ninyo yan, mga kababayan. So, kung manalo pala siyang presidente, di wala ka rin aasahang pagbabago. Mga putang inang DDS na nanonood ngayon. Yung mga putang inang bobong DDS na nanonood ngayon. Kung kulang pala ang 6 years, so, anong gagawin niya kung manalo siya sa 2028? So, magbilang tayo. Kaya pala ang sabi ni Attorney Maria Cristina Conte. Ito mga kababayan. Tignan ninyo ang reaksyon. Tignan ninyo ang reaksyon ni Attorney Cristina Conte, mga kababayan, na reaksyon ni... ito ha. Kulang ang 6 years. Kailangan minimum of 30 years. Kung wala daw tulugan, sabi ni Sarah, 25 years, oo. Tingnan nyo, reaction ni Cristina. Una po sa lahat, good luck po sa kanya. Alam naman natin kung anong nangyari sa kasaysayan sa mga quote-unquote frontrunners, mga maagang nagdedeklara. Yan po ang mga kinasapitan ng Vice President Jojo Binay, Vice President, sino pa bang mga tumakbo. Alam niyo naman po kung anong kinasapitan nila. Pero kung si Sara mismo, Sara Duterte ang tatakbo, kung saan halos padugtong ito sa 12 taon na nakaupo ang mga Duterte sa national position, tatay niya, tapos yung anak naging vice president, tapos gusto pa niyang dumagdag, habang hounded sila, hinahabol sila ngayon ng multo, ng una extrajudicial killings, ng crimes against humanity, na naganap sa Pilipinas nung panahon na presidente ang tatay niya, sandamakbak na issue ng korupsyon mula pa sa pandemic related, Pharmally scandal, and other corruption issues. And then, pangatlo, yung pansariling issue ni Sara Duterte sa confidential funds sa DepEd. Di ba? So, sabi nga ni Attorney Conte, wala ngang ginawa ang tatay niya. Sandamakmak na korupsyon, patayan, krimen, 6 years. Tapos ngayon, another 6 years kasi vice president siya, wala din siyang ginawa. So 12 years na. Tapos tatakbo pa siyang presidente. Ano yun? 18 years? 'Di ba? 18 years ka? Magdadagdag ka pa ng another 6 years? Tapos ngayon, nung tinanong ka ng reporter dyan, na mga kaibigan ko din naman yan noon, kung ano ang solusyon mo para mapabago ang Pilipinas at mapaunlad, galing sa pagkalugmok ni PBBM daw, kulang ang 6 years. So, anong mangyari? 12 years na nga kayo makaupo, kasama na yang siya. Yung tatay niya, 6 years, President Duterte. Tapos, walang ginawa kundi patayan, extrajudicial killings, crimes against humanity, Pharmally, sandamakmak na nakawan. So, walang nangyari. Ang sabi nga ng tatay niya, even if you give me another 20 years, I can't. So, maghanap kayo ng bagong Marcos someday, somehow, somewhere. Diba? Sabi ni Digong yan kasi hindi daw niya kaya. Maghanap daw ng ibang panibagong Marcos. Ipinasa ni Digong sa mga Marcos para ma-resolve daw at masolusyonan itong korupsyon. So ngayon, tatakbo siyang presidente, another 6 years. So 12 years from 12 years to 6 years ulit, so 18 years na naman. Tapos ngayon sasabihin mo, 'di ba? Ngayon sasabihin mo na ang 6 years ay kulang, minimum talaga 30 years. Putang ina. Tapos kung wala daw tulugan, trabahong tudong trabaho, di ba? So 25 years okay na. Putang ina ba tatakbo ka pa? 35 years nga ang Duterte sa Davao, di nga nila napaasenso, dugyot pa rin hanggang ngayon, di ba? The True Defenders. Kita nyo, baha nga, hindi nga nila ma-resolve na sila ang may hawak dyan buong Davao.
Oh, Ma'am Bia Beng, maraming salamat po. 'Di ba? Pulong cute man, hello po. 'Di ba? Yun ang ano, mga kababayan. Yun ang katanungan ngayon. Alam niyo sa totoo lang SMNI, dito pa lang sa mga interview, Ken, correction lang, ang mundo ay bilog ayon sa Biblia at hindi lapad. Mukha lang naman ng DDS ang lapad. Oo, 'di ba? Tsaka wala naman akong pakialam kung ang mundo ay bilog o lapad, or kahit diamond pa yan hugis niyan, triangle pa yan, or whatsoever, no? O circle pa yan. No, ang mahalaga dito ay hindi tayo bobo, hindi tayo tanga. Kaya sa totoo lang mga kababayan, itong interview ni Sara sa SMNI, kung mapanood to ng mga tao, isa lang ang masasabi talaga, ang bobo niya, ang tanga. Ang tanga-tanga. 'Di ba? Kung hindi pala kaya resolbahin ang problema sa Pilipinas ng 6 years, kailangan 30 years. Saan ka maghanap ng 30 years? Wala kasi sa ugali ko yung Nag-announce lang si 'Di ba? Saan ka maghanap ng may nirecruit ako. Hanggang Saan ka naghahanap ng ganyan? Senator Dante Marcoleta ang Di ba? Saan ka maghahanap ng ganyan na hindi kaya ang 6 years, kailangan 30 years? So ano na nangyari sa ating bansa kung ganun? At bakit magti 30 years? Di ba? In terms of yung problema na na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin yung kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Ano yun, Kuya Germs? Kuya Germs, walang tulugan? Ano yun? Di ba? Ano yun, walang tulugan? Kent, may nakapasok na surot. Hayaan nyo yung mga surot dyan. Di ba? Hayaan nyo yung mga surot dyan, mga kababayan. Mga views, dagdag views yan eh. Di ba? Kung antayin pa pala natin ng 30 years para ma-resolve, putang ina, yung senior citizen ngayon na nag-edad ng 60 years old, mamatay na. Di ba? Yung mga senior ngayon na nag-edad ng 70 years old, mamamatay na bago ma-resolve ang Pilipinas, putang ina, mga senior citizen, kawawa pala kayo nito. Yeah. Yung pala mga bata ngayon na elementary, bago ma-resolve ang Pilipinas, high school na. Putang ina, kabigat-bigat sa nun. 'Di ba? Yung ang bangag walang tulugan, 'di ba? So ibig sabihin pala, Sara, ikaw pala yung bangag. So kung wala daw tulugan, 25 years, resolve na. At tanong ko lang mga kababayan, bakit na-estima ni Sara na 30 years? Ano bang gagawin niya para umabot pa ng 30 years? 'Di ba? Ano bang gagawin niya para umabot pa ng 30 years? Diyos ko po, mga kababayan, bakit naman nagkakaganon? 'Di ba? Bakit naman nagkakaganon? At bakit pa hindi kaya ng 6 years? Ito, imagine ninyong mabuti mga kababayan. Imagine ninyong mabuti. Ganito yan. Hindi kaya ang 6 years, minimum of 30 years, maayos niya ang problema ng Pilipinas. Ma'am Rosario, hello po. So ngayon, anong gagawin mo sa loob ng 6 na taon? Sasahuran ka na naman ng mga Pilipino? Maglalakwatsa ka na naman? Baka naman pag naging presidente ka, ang gagawin mo, travel around the world ka na naman. Tapos ang iiwan mo, yung sekretary mo na lang at mga gabinete na naman ang magtatrabaho. Tapos ikaw, ikot ka na naman ng ikot. Nako, mga kababayan. So ngayon mga kababayan, sa napapanood natin at sa nareaksyonan natin ngayon
na hindi kaya ng 6 years para palaguin ang ekonomiya at paunlarin ang ating bansa. So, kailangan daw niya ng 30 years. So, anong gagawin natin bilang Pilipino? Iboto ba natin siya? Or, ipanalo natin siya, tapos paupuin siya natin ng 30 years? So, paano kung hindi pa rin niya napalago ang Pilipinas sa loob ng 30 years? Ano ang kabayaran? Ano ang kapalit nun? 'Di ba? Ano ang kapalit nun? BMB Pretty Page, hello po. Ano ang kapalit nun? Mga kababayan, ano ang kapalit nun? Yan ang katanungan ngayon eh. Hoy Sarah, 'di ba? Sabi ni Ma'am M. Reyes. Oh, Ma'am Clarita, hello po. Hanggang sa Kalawakan, ang travel ni Fiona. Di wow. Parang nakapag-ipon ng maigi. Diyos ko naman, mga kababayan, kung ganun lang din naman pala, maging presidente ka at ang asa pa naman ng mga DDS sa'yo. Di ba? Tingnan ninyo, may mga DDS na nood sa akin. Di ba ang inaasahan ninyo, maging presidente si Sara para paunlarin ang Pilipinas, di ba? Yan ang sinasabi ninyo. Sana si Sara na ang naging presidente. Sana mapatalsik na si Bangag. Di ba? Lagi ninyong sinasabi yan. O, so, ngayon, hindi natin mapatalsik si Bangag. Antayin natin ang 2028. Pag naging presidente si Sara, malilinis ang Pilipinas, magbabago ang Pilipinas. Si Sara na nga mismo nagsabi ngayon sa interview na hindi niya kaya baguhin ang Pilipinas sa 6 years kasi kulang. O, putang ina. Nabudol kayo. Naloko kayo. O dito pa lang mga kababayan, kung ikaw ay praktikal na botante at may utak, no, wag mo nang iboto. Bakit? Biruin mo ba naman? Inaasahan ka ng mga bobong taga-suporta mo, yung mga DDS na patay gutom, yung mga pango, mga pangit, yung mga mahihirap, mga manyakis at dugyot. Totoo naman talaga. Tapos mga bobo, mga tanga-tanga, na DDS, huwag kayo magalit, totoo yan. Kahit magharap-harapan kayo puro DDS, puro kayo bobo, mga tanga. Ito biruin ninyo. Inaasahan nila si Sara na sa 2028 daw pag nakaupo magbago ang Pilipinas. Sino ba ang nagsabi? Kahit si Jimmy Bundok, sabi ni Jimmy Bundok. Ang kakaganda sa ating bansa, pag naging presidente si Sara, walang kurap, lilinis ang Pilipinas, magbago ang ating bansa. Paano nyo nasabi na kapag si Sara ang makaupo, magbago ang Pilipinas, lilinis ang Pilipinas, uunlad ang Pilipinas at walang kurap? Siya na nga mismo nagsabi ngayon na hindi kaya ang 6 years. Paano yan, mga DDS? Alam nyo, sa totoo lang, para magbago ang Pilipinas, sasabi ni Sara na kailangan ng 30 years, dalawa lang ang solusyon dyan. Hindi siya bababa, palitan niya ang konstitusyon, magdeklara siya ng martial law. Hindi siya bababa. Papalitan niya ang konstitusyon, either gawin niyang PI, katulad sa gagawing prime minister siya, 'di ba? Gagawin siyang prime minister para hindi siya papalitan, maliban na lang kung may issue siya, no? Tapos pagbubutuhan siya ng gabinete para palitan siya bilang prime minister. Tapos mga kababayan, ang mangyari diyan, kapag prime minister ka, hindi ka bababa sa posisyon mo hanggat walang issue. So, tatagal ka talaga. Or else, magdeklara siya ng martial law at sabihin niya 50 years, di putang ina, hindi na siya bababa dyan. Mamatay na lang siya, papalitan siya ng kapatid niya. O, pag namatay ang kapatid niya, papalitan pa ulit ng isang kapatid pa. So, tatagal nga naman. Diba? Dalawa lang naman yan, mga kababayan. Babaguhin niya ang institusyon or magdeklara siya ng martial law. Kaya ngayon, mga DDS, paano yan? Ma'am Lilito Ninihilo po, paano yan? Diba? Mag-isip-isip kayo. Kasi ang inaasahan ninyo, kapag 76 years na si Lustay, diba? 76 years old na si Sara bago pagaganda ang Pilipinas. Diba? Kaya nga si Sara na mismo bumasag sa mga kayabangan ng mga DDS. Ang sabi nila, mag-antay kayo sa 2028, babago ang Pilipinas, mawala lahat ng bangag, mawala lahat ng kurap, gaganda ang ating bansa. Iputang ina, si Sara na nga in-interview. Ulitin ko ha, mga DDS. Alam ko namang hindi nyo to maintindihan kasi mga bobo nga naman kayo. Diba? Pero, pakinggan natin. In terms of yung problema na na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think
kaya mong ayusin? Yung Kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Oh, paano yan mga DDS? Paano nyo to sagutin? Akala ko ba pag na-presidente si Sara sa 2028, gaganda ang Pilipinas? Akala ko ba pag na-presidente si Sara, mawala ang mga bangag? Akala ko ba pag na-presidente si Sara, mawala lahat ng kurap? Eh, anong sabi ni Sara? Kulang ang 6 years. Minimum of 30 years. Oh, di ba binasag kayo? Wala na. Ha? Wala na kayong aasahan. Oh, dito pa lang sunog na kayo eh. Oh, baka sabihin nyo naman AI yan. Oh, baka naman buburahin ng SMNI ang interview na yan. Oh, kahit burahin nila yan, marami na nakapag-record niyan. Nakapag-screenshot niyan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ganito ang basihan ng survey, no, yan ang ipapatanong sa survey. Ibuboto mo ba si Sara sa 2028 na sinabi niya ang 6 years ay kulang para paunlarin ang Pilipinas? Ibuboto mo ba? So kung ako practical na botante at hindi bobong DDS, syempre hindi. Bakit? So kung hindi pala niya kayang paunlarin ang Pilipinas sa 6 years, so bakit ko pa siya ibuboto? Eh di maghanap na lang ako ng presidente na mangako na kayang baguhin ang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Yeah? Maghanap na lang ako ng presidente sa 2028 na ipasa ni Marcos ang kanyang naumpisahan para ituloy-tuloy na lang noong manalo sa 2028 para pagdating ng termino niya, pagkatapos ng 6 years, maganda na ang Pilipinas. Kasi do you think na pag si Sara ang maging presidente, back to zero na naman yan? Back to zero yan. Pero kung ang maging presidente ay kasundo ni Marcos na yung naumpisahan ni Marcos ngayon ay ipagpatuloy niya pag-upo niya, hindi malabo na pagdating ng 6 years sa termino niya, maganda na ang Pilipinas. Diba? Kasi kung si Sara ngayon ang papanalunin ninyo or else iba, back to zero yan eh. Oh, pag back to zero, mag-umpisa na naman, kakalkali na naman isa-isa. Oh, kasi syempre ayaw mo ngang sundin si Marcos kasi nga kalaban mo, hindi mo kaalyado. So, syempre mag-umpisa, mangangapa ka na naman. Oh, sabihin mo na naman, ano ba tong inumpisahan ni BBM? Oh, ito pinagawa sa Naga. Magkano ba budget nito? Ayaw ko niyan. Kailangan baguhin natin yan. Eh di nga na naman yung Naga. Oh, ito, pinagawa niya mga flood control. Oh, yung mga binawi niya mga ninakaw dito sa mga kurap. Oh, ano ba to? Magkano ba to? Ayaw ko niyan kasi kaalyado ko yung mga kurap niyan. Ibalik ang pera. O saan ka naman kukuha ngayon ng pampagawa ng panibagong flood control kung ang mga perang inagaw, pinabalik mo kasi kaibigan mo? 'Di ba? Mangangapa ka. Kaya nga kulang talaga ang 6 years. Pero kung ikaw ay matalinong botante, kung ang iboboto mo ay yung i-endorso ni Marcos, ibig sabihin once na i-endorso ni Marcos yan, yung mga nagawa ni Marcos ngayon hanggang sa 2028, ipagpatuloy niyan ng inendorso niya. Kasi ito turn over ni Marcos yan eh. Pag i-turn over ni Marcos yan, ibig sabihin lahat ng blueprint, lahat ng plano andun sa kanya. O itutuloy na lang niya. Hindi na siya mangangapa. Pero kung si Sara ayaw kay Marcos, pag si Sara ang nanalo, nganganga na naman siya, mag-umpisa siya. Maghahanap na naman siya ng mga sekretary dito, sekretary doon, papalitan niya lahat yan. O, back to zero tayo. O, kaya ang 6 years hindi kaya. Ba't tatakbo ka pang presidente kung hindi mo pala kaya ang 6 years? Ikaw nga inasahan ng mga bobo mong supporter na DDS. Ikaw nga ang inaasahan nila na pag ikaw daw naging presidente, kaganda daw ang Pilipinas. Diba? May nag-comment. Nahihinaan pa rin ako sa Marcos Jr. Administrator or administration. Mahina pa rin. Di kung gusto nyong madaliin, di palitan nyo na. Gusto nyong madaliin, kung diba? Ito ang sakit sa mga DDS. Nahihinaan pa rin daw sila sa Marcos administration, kasi mahina pa rin daw. Hindi siya nalalakasan, nahihinaan. Si Sara nga mismo nagsabi, hindi niya kaya ang 6 years eh. Diba? O ngayon, mga DDS, paano nyo ngayon yan barahin si Sara?
ibaliktad nyo ang sitwasyon. Sabihin nyo, si Marcos nga hanggang ngayon hindi pa umunlad. O, di ba? Kita mo? Hanggang ngayon daw hindi umunlad. Kasi bulag kayo sa katotohanan. Maraming nagawa si Marcos na hindi ibinalita, no, sa social media kasi ang binalita laban sa kanya puro paninira. Hindi nyo nga binalita at hindi nyo nga nireaksyonan na si Marcos lang ang kauna-unahan, no, nakipag-collaborate sa ibang bansa at sa Japan na tayo ang kauna-unahang merong barko na kargahan ng krudo na wala naman yan noon. Si Marcos lang yan. Si Marcos lang din po ang kauna-unahang presidente na nagdagdag, no, ng malampaya natural gas. Hindi nyo nga yan sinabi. Kasi bakit nagbubulag-bulagan kayo? Nakikinabang naman kayo. Si Marcos lang din ang nakagawa ng panibago ng mga hydroelectric power plant na may tubig na, may solar pa. Hindi nyo rin yan inano. Kasi nagbubulag-bulagan kayo pero nakikinabang naman kayo. Mga DDS, di ba? Oh, tapos sasabihin niyo walang pagbabago. Ang tanong ngayon, si Sara, simula nung umupo, anong nagawa niya? May naitayo ba siya isang poste? Di ba? May naitayo ba si Sara isang poste ng kuryente para mapakinabangan ng tao? May mga housing project pa si PBBM na maala kondo. Oh. Si Sara ba may naipatayong kondo para sa mga mahihirap? Nakapagbigay ba si Sara ng kalupaan sa DAR? Si PBBM meron. Nakapagbigay ba si Sara ng sandamakmak na katirbang traktor para sa mga magsasaka? Si Sara wala. Diba? Oh. Kaya sasabihin nyo, nahihinaan kayo kasi nagbubulag-bulagan kayo. Kasi ang laging nasa isip niyo si Sara sa 2028. Si Sara magaling sa 2028. Si Sara magbago ang Pilipinas sa 2028. Si Sara mapaunlad ang Pilipinas sa 2028. Si Sara maalis ang bangag sa 2028. Si Sara matigil ang korupsyon sa 2028. Pero nung in-interview, ano ang sagot ni Sara? Pakinggan ninyo. In terms of yung problema na na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin? Kulang ang 6 years. Putang ina. Yeah? Putang ina. Paano yan mga DDS? Pagtungtong ni Sara sa 2028, anong mangyayari sa ating bansa? Kulang ang 6 years. Di putang ina. Ba't ibuboto mo pa? Kulang ang 6 years. Oh my God. Diba? Kulang ang 6 years. Para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Putang ina mo ka? So ano ka? 76 years old ka na nun? 30 years para mapaunlad ang Pilipinas. Putang inang yan. Baka ang ating bansa pag nanalo si Sara, puro armas na to, puro missile. Magiging China tayo eh. Akala siguro nila pag nanalo si Sara tapos pasukin tayo ng China dito, uunlad tayo. Putang ina, ang China nga eh. Naghihirap na sila, napakaraming ang syudad sa kanila na bumagsak ang ekonomiya eh. Take note, ang China mga kababayan, malaki po yan na arkipelago sa mapa ng mundo. Pero hindi po porket sinabi natin na ang China ay advanced sila. Mga kababayan, ulitin ko po, marami pong lugar ang China. Malawak po ang lupain nila. Marami po silang mga bayan, lungsod, or syudad na nagbabagsakan ang ekonomiya. Hindi katulad sa atin na may Makati, Pasig, Manila, may Pasay. Sa kanila may ganun din. Pero iilan po sa mga syudad sa kanila nagbabagsakan ang ekonomiya. Kasi bakit? Walang masyadong investor. Kung naalala ninyo, napakaraming mga building na ginaya nila ang Europe, ginaya nila ang Saudi, ginaya nila ang Dubai. Walang pumupunta. Kasi bakit? Kung pupunta ka lang din naman ng Peking Europe, Peking Dubai, at ang price ay triple, pumunta ka na lang sa totoong Dubai at ang presyo ay Dubai price lang. Katulad niyan, gagayahin mo ang lugar ng Europe. Lahat ng building, ilog, sapa, bundok, nagaya nila. Tapos pag pumunta ka doon at mag-invest ka, triple ang halaga. Di pumunta ka na lang sa totoong Europe.
Di ba? Kasi ang totoong Europe, sabihin natin 100 euro. Pagdating sa China, kasi peke, ginaya nila, magiging 300 euro na. Eh, bakit gagastos ng 300 kung 100 lang naman ang totoo? Di ba? Akala ninyo, ang China malaki, unlad sila? Hindi po. Unlad sila sa sinabi nila. Pero kung puntahan mo doon mo malalaman ang realidad. Di ba? Doon mo malalaman ang realidad. Maraming syudad sa China na lumugmok. Kasi bakit triple ang presyo? Gagayahin mo yung lugar ng Europe. Halimbawa, Paris, France. Gayahin mo yun, isang syudad, gagawin mong France. Tapos ang presyo triple doon sa totoong France. Sinong pupunta? Sinong mag-i-invest? Kung pupunta ka lang din naman doon kung triple ang presyo, doon ka na sa original. Bakit doon ka sa peke? 'Di ba? Yun mga kababayan, ang katotohanan. Ito yung sunod, mga kababayan. Dito pa rin tayo, kay Sara D. Ngayon mga kababayan, ito ang pangako ni Sara. Ano daw ang gagawin ni Sara para masugpo ang korupsyon, katiwalian sa ating bansa? Ang sagot niya, kamay na bakal. Pamumunuan niyang kamay na bakal. Ngayon mga kababayan, pamumunuan niya, kamay na bakal.